Mga kababayan, mayroon na naman po tayong hihimay-himayin na video na lalagyan po natin ng reaksyon upang makakarating po tayo sa pagkaunawa. Ang video po na ito ay in-upload ng ibang channel. Ating gagamitin upang makapag-aral tayo ng mga nakasulat sa Biblia. Simulan po natin. Salamat po ng maraming sa Diyos, kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Nandito po ang isang kapatid po natin, bisita po sa oras na ito, si kapatid na Brian Tolentino, isa pong nagsusuri. Nandito po siya, kapatid na Eli. Magandang gabi po, kapatid na Eli. Brother Eli pala, sorry. Isa po akong God believer pero skeptic po ako pagdating sa Bible. Naging skeptic po ako kasi paniniwala ko po God is a God, or God and science goes hand in hand. So parang hindi po ako sangayon sa paniniwala ng iba na magkaiba, magkasalungat yung science saka yung Bible. So there are some things in the Bible that I find absurd or illogical, which parang sa Old Testament po, parang it gives the impression of yung God na mainit ang ulo tsaka illogical. So, well, hindi po, yung question ko po, about the Noah's Ark, paano po na pull off ni Noah yung task given the constraints of like the food chain o yung habitat ng mga animals? Kasi po, like if we do the mathematics, kasi di ba sa Bible dalawang or isang pares ng animal yung kinuha ni Noah. So meron po kasi mga animals na hindi kumakain ng patay na hayop. So if we feed those animals with a live animal, so meaning yung isa sa pares ng isang species na yun, wala na pares, so magiging extinct yun. So yun po yung tanong ko, Badeli. I appreciate your statement that you believe in God, naniniwala ka sa Diyos. For that I thank God. I appreciate also your being skeptic about the Bible, but I do not appreciate what you said that there are things in the Bible which are absurd and illogical. For that, forgive me, but I will say that it is not intelligently said. To accuse the Bible saying things which are absurd and illogical, you have to prove that to me. And if you want to prove that there are things that are absurd and illogical, then I will prove to you that it is otherwise. Let us give an example, as you have given. Inside the Noah's Ark are diversities of animal life, and there are diversities of birds, maybe insects also, because insects will not thrive on the raging water of the great flood that happened during the time of Noah. But your question is, there are animals, may mga hayop di kumakain ng kagaya ng leon, hindi kumakain ng leon ng patay, hindi rin kumakain ng ibang mga hayop ng patay, kundi gusto nila buhay. Kung halimbawa, ang dinala sa Noah's Ark ay isang pares ng mga karumal-dumal na hayop, yung mga unclean animals, at ang dinala 7 pares naman ng mga hayop na malinis. Paano silang nag-thrive? Tandaan mo, kapatid, ganito yun. Hindi absurd ang Biblia. Scientifically speaking, animals can hibernate. They can go into a state of suspended hibernation. Ang tao rin, meron tayong capacity nun. Ang tao pwedeng mabuhay more than 1 month na hindi kumakain. Remember the Lord Jesus Christ fasting for 40 days and 40 nights. You will just sleep
or just rest, and you will not need that much energy and calories to sustain life. And one thing more is, remember na ang dala-dala ni Noe, mga hayop na 7 pares dun sa mga mabubuting hayop. O hindi naman 10 taon yung flood eh. Hindi naman 10 taon eh. Kaya namang masustain yung life under suspended hibernation by the power of God. Why do I say that? During winter, a bear hibernates. Hindi siya kumakain for the next 4 months or 5. Hindi siya kumakain. Imagine, the bear will not eat for 4 or 5 months. And that is during winter. Ibalik mo sa panahon ni Noah. Sa panahon ni Noah, ulan ang ulan. Puro baha. Wala kang makikitang hindi baha. De maginaw nun. Parang winter nun, ano? Siguro, pagka winter din, ikaw para kumilos lang. Parang ayaw mong kumilos pagka dito sa amin, kagaya ngayon, dito na sa amin, winter dito. Naku, maginaw, kapatid. Minsan gusto mo pang maluktot sa kama kaysa kumain. Kuminsan parang ayaw mong kumain, ayaw mong kumilos. Nagagawa ng Diyos na yung mga hayop na yon ilagay sa state of suspended hibernation. Yun nga mga cobra, 6 na buwan pwede, hindi kumakain, tulog lang Diba? Ano ang ibig kong sabihin? Is it possible for God to make that? But remember, scientifically speaking, there are available 7 pairs of live animals with Noah. Pwedeng, halimbawa, para ma-maintain lang yung leon, ipakain ni Noah yung 3 pairs doon. 6 na yun. Bawa, ang available sa daong 7 magkakaasawang baka. O ginawa ni Noe, pinaghati-hati niya yung baka dun sa leon, sa tigre, king leon, king tigre, kung tatakot kay kapa, sabi ng Kapampangan. Yun lang naman ang kumakain ng mga hayop na meron naman siyang ibang daladalang hayop dun. Na during the course of the flood, yung baboy, pwedeng manganak na yung baboy Tandaan mo kapatid, ang baboy kong manganak kasi may pigiri ako 3 buwan, 3 linggo, 3 araw. You have to wait for 3 months, 3 weeks, and 3 days. 3 trilyon manganganak na baboy kasi nagpigiri ako O yun namang kambing, ganun din, matiksi lang, So, hindi nanganganib na mawala yung species. Pwede yung ipinasok ni Noe na kambing dun sa ark. Yung ipinasok niya, nagkaanak na, bago pinakain ni Noe dun sa tigre o sa leon, nung gutom na yung leon at tigre. Pero pwede rin hindi yon. Hindi mo pwede sabihin absurd yun or illogical. Every logic is in the Bible. Bakit? Merong 7 available species. Basahin natin 7:2 ng Henesis. Sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng tigpipito ng lalaki at ng kanyang babae. At sa mga hayop na hindi malinis ay 2 ng lalaki at ng kanyang babae. Kita mo, di may logic sa Biblia. Ang kukunin mo dun sa mga hayop na malilinis, tigpipitong pares. Alin yun? Yung mga hayop na ang kinakain damo, hindi carnivorous. Pero yung carnivorous, 1 pares lang. O sa hindi mahirap i-sustain yung life at yung needs nung carnivorous. Kagaya ng leon. 2 lang yung leon 7 naman yung baka, 7 naman yung pares yung kambing, 7 pares yung tupa. Di ang daing pagkain nun. Manganganak pa yun on the process. Kahit maubos na yung nilagay ni Noe, meron namang anak siyang mapapalaki, hindi mauubos, kapatid. Do you now say that the Bible is illogical and absurd? My answer to your question. Brother Eli, pwede follow up? Ano po yung rationale kung paano nakuha ni Noah yung mga animals? Halimbawa po yung kangaroo, tsaka yung kinakain nila. Kasi, di ba si Noah nasa Middle East? Meron pong mga halaman na hindi tumutubo sa Middle East na yun yung kinakain ng certain type of animal. Paano po nila nakuha yun? If that is your question,
you will understand that the animals that were gathered by Noah in the ark are the animals in the Middle East only. If that is the point of your question, siyempre, ang kukunin ni Noah, yun lang mga pagkain na kailangan ng mga hayop na dinala niya sa daong. Sabi mo, yung kangaroo nasa Australia, wala naman sa Australia si Noah, nandun sa Middle East Sabi mo di ba? O ba't kailangan siya maghanda ng pagkain sa kangaroo? Hindi naman kailangan maghanda siya ng pagkain sa kangaroo, kapatid. Kasi, alam mo kasi ganito, ang paniwala ng marami, yun daw Noah's flood is a global flood. But chances are, it can be a local flood. Maganda po ang paliwanag ni Brad Eli tungkol sa Noah's Ark ayon sa kanyang mga pinag-aralan. Pero sa puntong ito, mga kabigan, ay mali ang kanyang sinabi na it can be a local flood. Maling-mali po yun, mga kaibigan. Ang tama po dyan ay ang kwento ng Noah's Ark na ito ay kwento po yan ng Diyos. Hindi po yan kwento ng tao. Yan po ay larawan ng mga panahon natin ngayon. Yung baha po na yan ay hindi nangyari ng aktual na pangyayari yan sa kasaysayan ng tao, kundi yan ay kwento ng Diyos na mangyayari ngayong panahon ng kawakasan.